Purihin ang Diyos na buhay. Kaya nga po, ito pong dapat nakafix ang ating mga mata, ang ibig sabihin noon, spiritual eyes natin. Yung ating pananampalataya ay nakafix lamang kay Christ. Amen. Ibig sabihin po, kapag may problema at pagsubok, nakakasamba ka pa rin. Amen. Amen? Kahit nakaramdam ka ng takot, kapalisan, pangamba, kahit may sakit at karamdaman ka, nakakasamba ka pa rin, imugabol ka dyan sa upuan mo. Amen. Amen po ba? Nanawan po ba natin? Amen. Tayo na narito, maging ating mga kapatid sa Chao, no? Si Brother June. Palapakan po natin ang mag-asawa nito, si Stanley. Amen. At sila po ang ginagamit ng Panginoong Diyos sa buhay sa gawain natin sa Chao. At sila din po ang ginagamit, instrumento ng Diyos upang ang mga lingkod ng Diyos ay makarating mamaya, patuloy makarating sa kalumpit. Amen. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Okay? Ang sabi nga po nila sa akin na napakalayo lang po ng kalumpit. Inisip ko naman, pagdating po sa kaligtasan, walang malayo, walang malapit sa Diyos. Amen? Basta kaluluwa yan. Kahit ano po ang kalagayan ng kaluluwa na yan, kahit street children pa yan, kahit basurero yan, kahit walang pinag-arala yan, basta humihinga yan, may kaluluwa yan, mahal yan ng Diyos. Amen? So, ang sabi ko, walang dahilan na makaramdam tayo ng layo. Kasi once na pinapapunta tayo ng Diyos sa isang lugar dahil gusto ng Lord iligtas ang lugar na yan, ang mga tao dyan, hindi tayo dapat makaramdam ng layo. Amen? Walang dahilan dahil meron tayong sasakyan kahit simple na sasakyan. At walang dahilan dahil meron tayong offering. Amen? Amen po ba? Kaya nga, galingan natin ang ating pag-offering. Kasi pag wala tayong offering, hindi tayo makakahayong. Hindi tayo makakapunta sa Mindanao para sila patuloy na palakasin doon. Amen? Wala tayong pang-airplane. Amen? Hindi tayo makakarating sa mga lugar-lugar. Kaya nga, yung po mga hindi mahayo, galingan niyo po ang inyong pagbibigay. Do your best. Kasi kahit hindi po kayo mahayo, kapag kayo po'y nagbibigay, kami po'y inihatid ng inyong mga pera sa lugar na yon. At kayo din naman ay nakapaglingkod na sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos ng tama. Amen po ba? Amen? So, ganun po talaga. Kaya, pagbutihan po natin ating pagbibigay. Anyway, ika nga po, pag tayo nagbibigay, hinihiram lang po yan ng Diyos. Amen? Hinihiram ng Diyos, pagkatapos ng hiramin, ibabalik din niya. Amen po ba? Amen. Ganun lang po yung pagbibigay eh. At ang pagbibigay, sa Proverbs 3:9, ay pagpaparangal po natin yan. Amen? Pararangalan natin sa pamamagitan ng ating kayamanan ng Panginoon. So sa pamamagitan ng ating kayamanan, pararangalan natin siya. Amen po ba? So, yan po ay gagamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon para sa kaligtasan ng marami. Amen po ba? Amen. Kaya, ang lahat po ay mag-aaral ng malalim ng salita ng Diyos. Dahil nasa huling panahon na tayo, kahit man lang makaligtas tayo ng iilan-ilan, amen, napagamit po natin sa Diyos ang ating mga buhay. Amen po ba? Marami pong ginagapos ang si Satanas na mga demonyo, ginagapos niya, amen po ba, sa kahirapan, sa kalungkutan, sa kitataramdaman, kawalang pag-asa. Amen? Sino pong gagamitin doon ng Diyos? Sino papuntay ng Diyos sa kanila para kalagan sila sa pagkatali sa kanila? Amen? Siyempre po, yung mga may puso sa Diyos at sa maraming kaluluwa, yung po mga nahahabag. Amen po ba? Alam niyo, sa totoo lang, kapag wala tayong pagmamahal sa Diyos, at wala tayong pagmamahal sa maraming kaluluwa, hindi naman po natin kayang iwanan ng maraming bagay. Amen? Hindi natin kayang isang tabi pagsamantalaan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga trabaho, mga negosyo, ni maging pag-iwan po para tayo po'y
ialay na lang ang ating buhay sa Diyos. Kapag hindi po dumating sa pagkalalim, sa pagmamahal sa Diyos ang ating buhay, hindi po mangyayari magaganap yun. Kaya nga, yung panampalataya sa Hebrews 12:2, ating panampalataya na itinatag ni Jesus, ay dapat po tayo magpatuloy nang sa ganun yung itinatag niya ay magiging ganap po yan sa done perfect. Nang sa ganun po, wala ka nang makita sa buhay, kundi ibibigay mo na lang at ibibigay ang oras at panahon mo sa Diyos. Nang wala ka ng gana sa sanlibutan ito, kundi maglingkod na lang sa Panginoon. Mamatay mabuhay, maglingkod ka sa Panginoon. Eh makain ka o wala, maglingkod ka sa Panginoon. Wala nang halaga sa iyo ang buhay mo. Dahil ang nagpapahalaga nito ang Diyos. Kung hindi mo na pinapahalaga ng buhay mo, ang Diyos na ang nagpapahalaga nito. Amen po ba? Praise the Lord. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. At patuloy po natin ipanalangin ang ating mga gawain dahil hindi po maiwasan merong kontrabida si Satanas. Amen? Kaya sa ating pananalangin, gapusin natin si Satanas na huwag siyang gumalaw sa mga gawain, sa mga home cells, sa church, sa mga outreaches ng Jesus is My Life, maging sa lahat ng totoong churches sa buong mundo. Amen po ba? Yan, isa lang po ang ating kaaway, si Satanas. Hindi mo po magkaaway ang mga churches. Kung inaaway tayo ba, na sila basta hindi tayo nangangaway. Amen po ba? Amen. Kasi isa lang po ang ating kalaban, isa lang ating kaaway si Satanas. Amen. Amen. Praise the Lord. So mamaya po, 1:30 ang usapan namin umalis. Hindi ko alam papaano kami mag-prepare nito na makalis kami ng 1:30 para po makarating doon sa lugar na yun na mapayapa at mapagpala. Amen? So sa oras po ito, tayo po ay dumako na po sa ating pag-aaral. Palapakan po muna natin ang ating pag-aaral sa ngalan ni Jesus. So ang ating pong pinaka-text ay Hebrews 12 verse 2. Amen? Ano pong sabi roon? Fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Why we're going to fix our eyes on Jesus? Ano ibig sabihin ng fix? Immovable? Amen? Permanent? Ano pa? Stable? Amen? Ano pa? Ang salita pwede natin sabihin. Pag naka-fix siya, cannot be changed. Nandiyan na siya. Amen po ba? Kailangan po ang ating mga mata ay na kay Jesus lamang. Amen? Yan po sinabi ni Paul, ni Saint Paul, ng ating mga mata ay na kay Jesus lamang. Na ibig sabihin, pagdating sa maraming problema, pagsubok ng buhay, kalungkutan, kabibuan, pagdating po sa mga usapin ng buhay, bigat ng buhay, dapat ang ating mata ay na kay Jesus pa rin. Amen? Yan po sinasabi ni Paul, na kapag ikaw po ay na kay Jesus, immovable ka. Amen po ba? Amen. Na permanent ka, hindi ka nagagalaw sa iyong panampalataya. Amen po ba? Ang iyong panampalataya ay stable, immovable, nasa Panginoon Jesucristo pa rin. Kahit may sakit ka, amen po ba? Kahit may naramdaman ka, merong kawalan ng buhay, amen po ba? Kahit ano pa po ang nangyayari sa buhay natin, kailangan tayong manampalataya ay laging stable, immovable, nakafix po tayo kay Jesus. Amen po ba na nagtatag at nagpapasakdan ng ating panampalataya? Amen po ba? Ibig sabihin walang problema, walang pagsubok ang magpapahinto sa iyo, magpapapigil sa iyo sa pagsamba, sa paglingkod. Amen? Yan po ang sinasabi ni Paul. Walang pagsubok, problema, bigat ng buhay, kalungkutan, kawalan, kahirapan, kahubaran, anuman po ang meron sa ating buhay na pinagdadaanan, normal po yan. Habang tayo nabubuhay, talagang meron tayong bigat na pinagdadaanan kasi buhay si Satanas. Amen po ba? Kaya, kahit anong pagbubuliglig ni Satanas, pag-discourage, ang dami niyang binubulo ng mga negative, dapat immovable ka sa Lord. Amen. Amen? Karabitin mo yung katabi mo, dapat immovable ka sa Lord. Kahit anong problema, dapat nakataas pa rin ang iyong mga kamay sa pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Dahil naman po ang mga problema na yan, hindi naman po galing sa Diyos yan, kay Satanas. Kasi mabuti ang Diyos, di ba? Amen. God is good. Amen po ba? Matthew 18. God is good. Ang Diyos ay mabuti. Hindi po niya ilalagay ang kanyang mga anak sa panganib. Amen?
Amen. Kasi God is good. Sino pong naglalagay sa atin sa panganib, sa kapamakan, sa kalungkutan, kabiguan, bigat ng buhay? Eh kung Diyos na mag-isa, kagaya po sa panahon ni Eva at Adan, ang saya ng buhay. Wala silang iniintindi, kundi araw at gabi pumunta na sa laman ng Eden, kumain, matulog, kumain, ini-enjoy po nila ang pagpapalatimala. Kasi nga po, hindi pa po gumagalaw si Satanas. Amen po ba? Amen! Amen. Hindi pa nakakagalaw ang kapangyarihan ni Satanas. Ngunit, kung si Satanas ay nakita po niya na ang kapamahalaan, Genesis 1:26c, ang kapamahalaan ay binigay sa tao, jablo talaga siya. Nagkaroon siya ng mga jablong, paninibugho. Malajablo nga. At merong ganyang tao. Malajablo ang paninibugho. Kaya minsan napapatay na yung tao. Amen? May mga malajablo paninibugho, mga anak ng jablo yun. Amen? Pero kailangan yung mga ganong tao, kailangan po na makarinig ng salita ni Kristo. Amen. Para lumaya. Amen po ba? Ang sinong gagamitin, sinong gagamitin sa kanila ng Panginoon? Amen. Tayo, mga anak ng Diyos sa buong libutan. Amen po ba? Amen. So, kung ang Diyos naman po ang umiiral, hindi umiiral ang jadlo, ay napakasaya ng buhay. Amen? Napakasaya ng buhay. Wala sanang problema. Wala sanang kasalanan. Amen? Hindi ka sana umiiyak na lulungkot. Kundi ang Diyos naman ang kasama mo. Kaya lang, nung si Satanas ay kumilos na dahil sa malajablong paninibugho, ayan na, nakuha niya yung babae, si Eva. Amen? Siguro ito si Adan, hindi niya na-equip. Alalahanin natin na binigay po kay Adan yung utos na huwag kakainin yung bungang kahoy na nagbigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Wala pa si Eva noon. Wala pa si Eva. Hindi pa ginawa. Siguro itong si Adan, hindi niya naipasa ng maayos sa babae kay Eva yung pinakautusan ng Diyos na huwag kakainin. Tuloy. Kaya yun ang mahirap kapag hindi natin naipasa sa ating asawa, ang kalooban ng Diyos, sa ating pamilya, ang kalooban ng Diyos, mabibiktima sila ni Satanas. Amen, ito, victim to. Si Eva. Kaya tuloy, meron na ngayon. Kasi, nung nagkasala si Eva at Adan, kasi ang kasalanan ni Adan, in love kasi siguro siya kay Eva. Kung anong inalok ni Eva, kain din siya. Amen. Kasi siguro, literally, nakita niya, kumain itong anak ko, di naman namatay. Siguro si Adan, ang kanyang pagkaintindi, hindi pa namatay. Para sinungaling pala itong nagsabi ba't itong kumain itong asawa ko? Di naman namatay. Kumain na nga rin ako. Hindi alam ni Adan na spiritually dead. Amen. Yung kamatayan spiritual ang mangyayari ng magaganap. Ano ibig sabihin noon, kamatayan spiritual? Yung relasyon ng tao sa Diyos ay naputol na hiwalay dahil sa kasalanan. Amen po ba? Okay? Tapos, yung espiritu ni Eva at Adan ay namatay. Amen? Yung espiritu na galing sa Diyos, yung espiritu na nakikipag-ugnayan sa Diyos ay namatay. You see, yung mga wala sa Panginoon na hindi pa po nabubuhay spiritually, tingnan mo, bakit sila gumagawa ng kasalanan? Kasi patay sila sa harapan ng Diyos. Patay sila. Ano po ba? Nakikinig po ba tayo? Amen. So, we see, na yung mga unbeliever, wala pa kay Christ, gawa sila ng gawa ng kasalanan at hindi po talaga nila kayang paglabanan ng kasalanan. Tao kasi talaga po natutokso. Di ba may kasabihan ng ganyan na unbeliever? Kasi nga po, namatay sa panahon ni Eva at Adan ang espiritu. Ang espiritu ng Diyos na nakikipag-ugnayan sa Diyos ay
ay namatay po yun. Ngayon, syempre, lahat ng kasalanan ni Eva at Adan, nakagisnan din po natin yun. Amen po ba? Nagaya natin. Amen po ba? Amen. Kaya, purihin ang Diyos na buhay. Kaya nga po, ito pong dapat nakafix ang ating mga mata, ang ibig sabihin noon, spiritual eyes natin. Yung ating pananampalataya ay nakafix lamang kay Christ. Amen. Ibig sabihin po, kapag may problema at pagsubok, nakakasamba ka pa rin. Amen. Amen? Kahit nakaramdam ka ng takot, kapalisan, pangamba, kahit may sakit at karamdaman ka, nakakasamba ka pa rin, imukabul ka dyan sa upuan mo. Amen. Amen po ba? Nanawan po ba natin? Amen. Kasi, kung hindi po natin i-fix ang ating eyes kay Christ, mapanganib. Tayo yung malilito. Tayo yung magugulo. Amen po ba? Wala tayo maging direksyon sa ating buhay. Nanaw po ba natin mga kapatid ko? Kaya mga kapatid, kailangan po natin i-fix ang ating eyes sa Lord. Ang tagal na lang yung topic ito, pero maraming lumulusot na revelations. Alam nyo, kapag may mga revelations binibigay sa akin ng Lord, kinukuha ko yun, binibigay ko sa inyo kaagad. Kahit parang paulit-ulit. Pero meron kasing lumulusot, binibigay ko kaagad. Amen? Kasi minsan, kapag ako'y gumagawa, pero wala ka, bakit ako'y gumagawa, pero nasa presensya ng Lord, kapag mayroong revelation ginagawa, may binibigay sa akin si Lord, iniiwan ko yung ginagawa ko, sinusulat ko yun. Sabi ko, ganda nito. Kailangan makarating dito sa Jesus My Life, hindi lang sa akin. Amen? So, praise the Lord, ganun po tayo kasensitive sa presence ng Panginoon. So, kailangan po natin i-fix ang ating eyes sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat, number 1, siya po ang author and the perfecter of our faith. Natapik na po natin yan. Panuorin nyo na lang po sa YouTube ni Brother Sunny. Okay? Number 2, why we're going to fix our eyes? Sa Kanya lang talaga nakafix ang ating spiritual eyes. Number 2, because He is the bread of life. Amen. Okay? Ang tao po ay hindi lamang po puro katawan. Amen. Ang tao po ay merong kaluluwa, meron po espiritu. Amen. So meron tayong spiritual life. So yun po yun, ang bread of life ng spiritual life natin ay si Jesus. Kasi siya po ang nagbibigay ng salita ng Diyos. No? At sabi ng Matthew 4:4, susulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Amen? Sa bawat salita na bumula sa bibig ng Diyos. Amen? So kailangan po mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo nabubuhay sa salita ng Diyos, ay, tingnan mo, kapag hindi ka kakain maghapong buhay, tingnan mo, may lakas ka. Di ba hindi ka malakas? Literally, yung kinakain nating pagkain, kapag hindi tayo kumakain ng breakfast, lunch, at saka dinner, may snacks pa. Pag hindi tayo kumakain, di ba napakahina ang ating katawan, hindi tayo nakakagalaw ng tama. Nanginginig, nagugutom, masakit ang tiyan. The same sa ating kaluluwa. Kapag ang kaluluwa natin hindi nakakain ng salita, hindi nakapagbasa ng Biblia, yung kaluluwa po natin napakahina. Kaya pagdating sa tukso, natatangay ka. Alam niyo, napaka-obvious sa mga babae at lalaki na so-called Christian, kapag lagi siyang natutukso, wala siyang lakas ilaban sa kasalanan. Bakit? Mahina yung kaluluwa niya kasi hindi na siya nakakain ng salita ng Diyos, hindi siya nakakain ng bread of life na si Jesus po yun, ang salita ni Jesus po yun. Amen. Sino may kasalanan? Babaya ka. Amen? Titigin mo sa mata, sabi mo, babaya ka. Titigin mo sa mata. Kaya ka natutukso. Kaya pagdating sa kaunting problema na,
kaunting sakit at karamdaman, kaunting kalungkutan, bumibigay ka na, hindi ka na nakakasamba, hindi ka na nakakapaglingkod, hindi ka na nakapagpatuloy sa Panginoon. Bakit ikaw mismo pabaya ka, careless ka sa iyong panampalataya? Sinabi na ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Isipin mo, araw-araw dapat kakain ka para maging malakas ka. Dapat yung kaluluwa mo rin, pinapakain mo rin para pagdating sa temptation sa tukso, malakas kang tumanggi. Amen. Amen? Wala. Gagamitin lang ni Satanas yung kaibigan mo, yung kumpare mo, yung wala. Tangay ka na. Bakit? Wala, mahina yung kaluluwa mo, hindi nakakain. Amen po ba? Yan. Yan, dapat. Sabi nga ni Daddy Rose kanina, tunay na ang mga salita ng Diyos ang pagbabasa ng Biblia. Yun daw po yung nagbibigay ng kalakasan at kaligayahan. Amen. Praise God! And si Daddy Rose, nagbabasa ng Biblia. Amen. Amen? Kaya ako nga, pagka pinost na yung asawa niya, sabi ko, kailangan siguro to si Daddy Rose, sabihin ko mag-asawa na. Kasi, sa bagay, mahal na yun eh. Isang taon na, no? Si Mama Jo, no? Isang taon na, wala na sa ating pili. Kailan hindi na naman tayo pwedeng mabuhay? No? Kay Mama Jo, kasi nandun na yun sa heaven. Ang hintay natin, kasi sabi nga sa Revelations 14 kahapon 13, kagabi, sa Revelation, kagabi, Revelations 14:13, na mapala daw po yung mga nangamatay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil masusumpungan nila, sila'y makapagpahinga. Amen. Binibigyan sila ng kapahingahan. Take note, yung pong mga naglilingkod sa Diyos na nangamatay, yung nasumpungan ka ng kamatayan, pero naglilingkod ka sa Panginoon, nasa presensya ka ng Panginoon, sumasamba ka sa Panginoon, pag namatay ka, mapalad ka raw, kasi makapagpahinga ka. Amen. Amen? Pero yung mga makasalanan na namatay, hindi yung mapalad, walang kapahingahan sa impyerno. Amen po ba? Kaya yun yung talagang naglilingkod, nagtsatsaga sa Panginoon, nag-aayos ng buhay, ng bagong buhay. Sa Panginoon, binibigyan ng Diyos ng karangalan, araw at gabi. Yun lang po yung magiging mapalad. Pag namatay, makapagpahinga. Amen. Amen? Hindi naman yata tama pag napagod ka sa buhay ng ibabaw na ito. Amen? Kakahabol ng pangailangan mo, pagod na pagod ka. Sa kabilang buhay pa naman, hindi ka pa rin makapagpahinga. Ayaw ng Diyos yan. Amen po ba? Amen. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng kapahingahan na walang hanggan. Huwag tayo doon sa kaparusahan na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Doon lang po yan sa mga babaeng lalaki na talagang laging nakafix. Immovable sa Lord. Amen po ba? Lahat ng tukso, lahat ng kasalanan ay dapat pagtatagumpayan. At magtagumpay ka lang kapag ginawa mong bread of life si Jesus, Amen. ang kanyang salita. Amen? Puri ng Diyos. Ako'y natutuwa kasi sabi ni Brother John, sabi niya, ako'y nagsisimula na rin magbabasa. Ay, punit lang ang aking puso. Lalo na ang Diyos. Amen. Palagpagan natin sa Panginoon. Amen? Kasi dapat tuklasin talaga natin ang katotohanan sa Biblia. Huwag po tayong manangan lamang sa tagapagturo. Kailangan individually, personally, dapat tayo nag-aaral. Amen. Amen po ba? Kasi nagkikita tayo Sunday lang. Thursday pa. Minsan, hindi pa pinakipagkita. Amen? Siyempre po. Nandiyan ang Biblia para lagi kayo magkainigan sa presensya ng Lord. Napakamali na lang talaga natin. Nandiyan ang Biblia, available. Pero, puri ng Panginoon Diyos sa buhay. Okay, so, gawin po natin tinapay ng buhay si Jesus. Amen. Ibig sabihin po, ang kanyang salita, amen po ba? Kasi in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Word was God. Amen po ba? Verse 14, and the Word becomes flesh. Dahil po, sino po yung umiyak? Okay?
fix our eyes on Jesus because He is the author and the perfecter of our faith. Number 2, He is the bread of life. Amen? Kaya, po mga kapatid ko, huwag natin kalimutan magbasa ng Biblia araw at gabi because kung paano tayo kumakain ang ating mga kinakain para tayo manatiling malusog at malakas, ganun din po dapat palakasin natin ang ating mga kaluluwa nang sa ganun po pagdating sa tuksod, kasalanan, problema at pagsubok, walang bumibigay. Amen. Amen? Kag bumibigay ka, kapabayaan mo na yan. Baka sabihin sa'yo, buti nga sa'yo, pabaya ka. Let us pray, lagi kong pinapanalangin ang mga kabataan kasi ngayon nakakabalita tayo. Maraming bata, mga kabataan, mga youth na nawawala. So, lagi tayong magpanalinginan. Kayo, pinapanalangin ko kayo lahat ng mga kabataan na walang isang mapapahamak sa mga kabataan sa Jesus my life. Amen? Praise God. So, syempre, tulungan natin yung mga sarili, huwag tayong pag-alagala. Kung hindi naman importante, gala ka ng gala, tuloy ang protection ng Lord wala sa iyo. Gala ka na ng gala. Amen. Hindi naman kailangan nagdalakwatsa ka. Pero kung nasa Panginoon ka, iingatan ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ito, isisigit ko muna sandali. Ganito po ka-powerful ang Diyos. May isa pong youth na babae na gabi na po siya umuwi. Hindi po ito kagaya sa Makati na aking kwento sa inyo. Isang araw, gabi na siya umuwi, yun pala, minamanmanan siya ng rapist. Alam niyo ba na doon po sa Talahiban, totoo itong kwento. Itong babaeng to, galing sa gawain ng Panginoon, daladala po niya Bible. Tapos, mayroong rapist, dalawa, pinagtulong-tulungan siya. Alam mo ba, talagang ang Diyos na makabuti. Noong kung susugurin na siya ay re-repent na siya, alam mo, nakakatulong talaga. Nakakatulong talaga ang presensya ng Panginoon. Kasi alam mo, kung darating sa inyo na pinag-speaking in tongue kayo ng Lord, pag napupuno kayo ng Holy Spirit, alam mo, nag-speak in other tongue siya, tapos nagka-cast out siya sa ngalan ni Jesus, tapos talagang nananalangin siya. Alam mo, biglang umalis ang rapist, mga rapist. Amen? Ibig sabihin po, alam po ng Diyos ang gagawin sa kanyang mga anak kapag dating sa kapatakan. Amen po ba? Ganun po kabuti ang ating Diyos at Christ. Amen? So naligtas itong babaeng ito, hindi po siya na-rape. Amen? Kasi galing siya sa gawain ng Panginoon eh. Yung mga nare-rape na wawala, check yun, gagala-gala lang yun. Walang protection ng Diyos. Amen? Nanawan po ba natin? Praise God. So number 3, na bakit why we're going to fix our eyes on Jesus? Dahil po, ang sabi po sa John 8:12, I am the light of the world. Okay? Si Jesus daw po, ang ilaw ng sanlibutan. When we say ilaw, ang sabi ko ng dictionary, sinabi ko na po doon, okay? Light is a mental illumination. Okay? So, ibig sabihin po ng illuminate, light up, make bright. Ibig sabihin, mental illumination, sa ating mga kaisipan, nadimlan. Si Jesus po ang magla-light up. Amen. Amen? Siya po ang magpa-bright up, make bright, and light up. Yan po, pag madilim na, nalilito ka na, ng problema ka na, wala ka ng pag-asa, si Jesus ang gawin mong ilaw. Amen po ba? Amen. Kung tayo po ay hindi po pumapayag na wala tayong ilaw sa ating mga tahanan, amen? Mahirap kayo pag walang ilaw, amen po ba? Paano ka kakain pag dinner time na, gabi na, walang ilaw? Baka makain mo pa yung daliri mo. Baka biglang may daga, dumapo doon sa pagkain mo, o ipis na kain mo pa. Mapanganib, amen po ba? Napakahirap talagang walang ilaw. Amen po ba? Mahirap talaga gumalaw na walang ilaw. Amen? Mabuti talaga ang Diyos. Ano mo, kahit wala tayong ilaw na meron ko sa gabi, mabuti ang Diyos, may ilaw tayo. Baka
maayos. Amen? Mahirapan po tayo. Amen po ba? Tapos, maghahanap tayo ng paraan. Paano tayo magkakailaw? Amen po ba? Para lang po tayo ay magiging komportable. Amen po ba? Amen? Amen. Ganun din po sa ating mga buhay, kapatid ko. Hindi ka pumapayag na sa buhay mo ay walang ang ilaw na si Kristo. Amen po ba? Sapagkat kung walang ilaw si Kristo sa buhay mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Amen? Walang direksyon ang buhay mo. Kasi nga, paano ka lalakad sa isang madilim na lugar? Makakalakad ka sa isang madilim na lugar? Pag walang Kristo sa buhay, madilim ang iyong buhay. Magkakaroon ka lang ng direksyon at malalaman mo lang po ang tamang lakad sa buhay. Papuntahan sa kalangitan kapag si Jesus ay gagawin mo siyang ilaw. Amen. Amen? Madalas, nadidimla ng ating kaisipan, nalilito tayo, naguguluhan, amen po ba? Pagdating po sa mga ganyang sitwasyon, dapat si Jesus ang iyong tawagan para niliwanagan ni Jesus ang iyong kaisipan. Amen. Amen? Alam po ba natin, church? So, ang sabi po niya sa Tagalog, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sino man sa akin, ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ito po yung Bible ko, napakalalim nito. Okay? Okay? Pero sa English, sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Pero paano mo unawain yung napakalalim? Magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. Di ba? Ang lalim ng Tagalog. Okay. So, kung sinabi ni Jesus Christ na I am the light of the world, hindi po niya sinasabi na I am one of the light. Isa ako sa light. Amen? Kundi siya lang ang light. Amen po ba of the world? Siya lang po nag-iisang Jesus na pwede pong magbigay ng kaliwanagan sa ating buhay. Siya lang po ang bukod tangi. I am the light. Siya lang ang pwedeng magliwanag sa iyong daraanan papunta sa kalangitan. Amen po ba? Hello! Dalawa po ba natin? At si Jesus ay more than sun, more than moon, more than stars, because through Him, it was created through Him. Through Him. Amen po ba? Ang lahat ng ito ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus. Walang anumang bagay dito sa sanlibutan na hindi po ginawa sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, mas magaling pa po si Jesus sa buwan, sa bituin, at sa araw. Amen. Mas magaling pa po siya sa Meralco. Amen. Tayo, nananangan tayo lagi sa mga ilaw ng buwan. Masaya tayo pag may ilaw ang buwan. Masaya tayo pag may ilaw ang sun. Masaya tayo pag nakakita tayo maraming stars. Amen po ba? Kumusta? Di ba tayo masaya pag si Jesus sa ating buhay? Dapat masaya tayo. Amen po ba? Na may Jesus tayo sa buhay dahil mas higit siya sa moon at saka sa stars. Amen po ba? At higit siya sa Meralco. At huwag kang papayag na wala kang ilaw na si Jesus sa buhay mo. Amen, amen po ba? Amen. Okay? Okay. So, ganun po talaga sa ating buhay. Kailangan po natin si Jesus upang hindi po tayo mahirapan sa ating pagdadakad, sa ating paggawa ng ating buhay araw-araw. So, we need Jesus. If you need the lights every day, kung kailangan natin ang light sa Meralco, araw-araw, kailangan din po natin si Jesus araw-araw. Amen. Ngayon, ang nakatanong po, ang sabi ng John 1, verses 9 to 10, ating pong basahin. John 1, verses 9 to 10. Ito po ay ipinalulungkot sa puso ni Jesus, ni Jesus, ng Diyos. Ang sabi rito, siya'y nasa sanlibutan. Si Jesus po yun. At ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ni Jesus, ginawa ang mundo. Amen? Amen. Kaya pag wala si Jesus, wala tayong manalakaran. Amen? Kaya salamat sa Diyos, may Jesus. Amen po ba? Amen. Kapag walang Jesus, wala rin tayong buhay. Amen? Kaya salamat
ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Ito nakakalungkot sa buhay, sa puso ng Diyos. Ginawa ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus, pero hindi siya kilala. Ganun tayo nung wala tayo kay Jesus. Pero ngayon, kilala na natin siya. Amen. Ito ang sanlibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya. Sa kanyang pong piniling bayan. Amen po ba? Kasi talagang nagpunta na naman po si Jesus Christ para sa kanyang bayan, sa Israelita. Kasi nga, yan po ang pinili. Amen po ba? Kaya lang dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa sanlibutan damay tayo. Amen po ba? Sa plano ng kaligtasan. So, siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Yung ilaw daw po ay naparito sa sanlibutan para sa sariling kanya, sa kanyang bayan. Pero hindi daw po siya tinanggap. Ito nakakalungkot sa puso ng Diyos. Hindi tinanggap si Jesus Christ. Yung ilaw ng sanlibutan ay tinanggihan. Bakit? Mas inibig pa raw? No? Mas inibig pa raw po. Okay? Ang sabi po sa John 3:19, at ito ang katulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Amen? John 3:19. Yan po ang nakakalungkot sa puso ng Diyos. Si Jesus po ang ilaw ng sanlibutan, kaya lang hindi siya tinanggap. Kaya tuloy ang tao na sa sanlibutan ay tuloy-tuloy sa kasamaan, tuloy-tuloy sa kadiliman, tuloy-tuloy sa kasalanan. Bakit hindi kasi nila tinanggap si Jesus na magiging ilaw ng kanilang buhay? Amen po ba? Bakit hindi nila tinanggap? Siyempre, mas inibig pa raw po nila ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Mas gustong-gusto ng tao, mas gumawa ng kasalanan kaysa mabuti. Ang paggawa natin ng kasalanan ay pagtanggi natin sa ilaw. Amen? Uulitin ko po, ang paggawa natin ng kasalanan ay pagtanggi natin sa ilaw ng buhay. Kasi mas inibig pa natin sa kadiliman kaysa kaliwanagan. Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Amen? So, pero tayo na nagpapahalaga sa Diyos, hindi tayo tumatanggi. Bagkus, lumalapit pa tayo na mas malapitan pa sa ilaw. Amen po ba? Para mas makita po natin kung ano ang kalagayan natin sa ating buhay. Ma-check po natin kung sino tayo, ano tayo sa ating buhay kung meron ilaw. Amen po ba? Sabi ko nga po nga aklat ng Mateo, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Amen? Amen. Kapag malabo daw po ang mata, malabo daw ang ilaw ng katawan, ay napakailaw daw nun. Kasi, pag malabo ang mata, hindi mo makikita kung anong marumi meron ka. Amen po ba? Kaya ang mata ng spiritual life mo ay dapat maliwanag para makita mo ang lahat ng mali mo. Amen po ba? Amen. Dapat ang ating spiritual eyes ay dapat maliwanag. Amen po ba? Hindi malabo. Para alam natin na tayo pala nagkakasala, nagkakamali. Amen po ba? Dapat pagliwanagin po natin ang ating spiritual eyes para ma-check po natin palagi ang ating mga kasalanan na ating pagkakamali. Naunawan po ba natin? Praise God. Palakpakan po natin ating Diyos. Praise the Lord. So, mga kapatid ko, gawin po natin ilaw si Jesus. Na ibig sabihin po, pag ayaw mo ng madilim, didiskarte ka ng ilaw. Amen po ba? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kapag gusto mo ng liwanag, si Jesus ang ilaw ng buhay mo. Amen. Gawin mo siyang ilaw. At kung kailangan mo araw at gabi ang liwanag, kailangan mo rin si Jesus araw at gabi na magliliwanag ng buhay mo. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi ganito talaga all truth at parallel. Kailangan natin ang ilaw, ang liwanag. Kahit araw, kailangan natin ang liwanag. Amen po ba? Kailangan
natin ng araw. Eh, mabuti ang Diyos, nagbigay siya ng araw para magliwanag sa atin. Ganun po natin kabadli needed ang mga ilaw na yan. Na temporary, napupundi. Amen po ba? Napupundi ang mga ilaw na yan. Pero si Jesus Christ, kapag siya nagliliwanag sa iyo, nag-iilaw sa iyo kahit kailan, pag si Jesus Christ nasa buhay mo, hindi siya mapupundi sa buhay mo. Palakpakan po natin siya. Kaya kung gusto natin ang liwanag ng buhay, si Jesus po ang nagsasabi, nag-i-introduce, nagpapakilala, ako ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Kaya ikaw, kung hindi ka pumapayag na wala kang ilaw sa gabi, huwag ka rin papayag na wala kang Kristo sa buhay mo. Amen. Para magabayan ang buhay mo. Kaya we badly needed Jesus Christ because He is our light. He is the light of the world. Amen po ba? Nanood po ba natin mga kapatid? Amen. Ito lang po yan eh. Hindi tayo pumapayag na wala tayong ilaw sa gabi. Amen po ba? Ibig sabihin, huwag din tayong papayag na wala tayong Jesus sa ating buhay. Amen. Eh maraming tao pumapayag na wala sila kay Jesus. Basta masarap sa kasalanan eh. Mas inibig nila yung kadiliman. Maraming ganyan, kahit Kristiyano na. Kaya hanggang ngayon, Kristiyanong bonsai. Alam niyo malamang bonsai? Hindi lumalago, hindi lumalaki, walang pakinabang. Amen po ba? Alam niyo, anong sabi ng Lord doon sa aklat ng Matthew? Di ba sinumpa niya ang puno ng igos na walang bunga? Hindi naman ang bunga eh. Di ba? Ang sabi ng tagapag-alaga, ayayin mo na po sa isang taon kapag hindi pa rin po yan ang bunga. Di ba? Puputulin na. Kaya ingat po tayo mga Kristiyano. Baka pag hindi tayo namunga, ganun pa rin tayo, paulit-ulit sa kasalanan. Amen? Paulit-ulit sa kasalanan. Walang bunga. Eh baka na lang minsan, hindi ka na kahit kailan nasumpungan pa sa presensya ng Diyos at namatay ka na spiritually. Huwag mong hintayin na ganyan mangyari sa buhay mo. Amen. Kasi wala naman pakinabang eh. Walang bunga eh. Amen? Ano po ba natin, church? Amen. Praise God. So, ibig sabihin po, ang sabi po, whoever follows me, ang sino man sumusunod sa akin. Okay? Ibig sabihin, ang sino man, lahat po ay open to all na pong kaligtasan. Amen po ba? Wala pong relihiyon ang pinipili. Open na po. Kagaya dito sa Jesus My Life, non-sectarian po tayo. Lahat po ay welcome. Kahit anong relihiyon mo, welcome ka sa iglesia nito. Okay? Open na po sa kaligtasan. Si Jesus Christ. Ano man po ang estado ng ating buhay, whoever, ano man kalagay mo, kahit basurero ka, kahit street children ka, kahit wala kang pinag-aralan, kahit mahirap ka, ano pa ang lahi mo? Whoever follows me, walang pakialam ng Diyos, basta ang mahalaga, sumusunod ka sa Diyos, kahit anong estado ng buhay mo. Amen. Ang sanlibutan, namimili ng kaibigan yan. Pag hindi ka mayaman, hindi ka matalino, wala ka, walang dating sa. Wala ka, itsakwera ka, amen po ba? Ganyan eh, ang mga sosyal-sosyal, subukan mo sosyal ka, tapos sumama sa'yo yung basurero. Sumama sa'yo yung street children. Ew, di ba? Ew, bakit siya nag-job? Pero si Jesus, hindi po, whoever follows me, wala siyang pinipili. Amen. Amen? May pinag-aralan ka o wala? Mahirap ka o lumayaman? Kahit anong kalagayan mo sa buhay, kahit outcast ka sa barangay, sa bansa, sa bayan, wala, hindi mahalaga sa Diyos yun. Amen po ba? Hindi siya kagaya ng tao na pag sumusunod ka, nag-join ka sa Kanya, nagpapalo ka sa Kanya, itatanggihan ka niya, hindi ka niya tatanggihan. Amen po ba? Ganyan si Jesus. Lahat tao ay mahalaga sa Kanya, kahit anong kalagayan sa buhay. Pero ang tao na taga-sanlibutan, may pinipili. Pero si Jesus, walang pinipili kung sinong sumunod sa Kanya. Welcome sa Kanya. Amen. Whoever follows me. Amen? So, kahit sinong makasalanan, basta willing sumunod sa nais ang ibig ng Diyos, kung gustuhin ka ng Panginoon. Amen? Hello? Kaya wala tayong pinipili. Church,
Amen? Kaya huwag tayong, huwag lahat ating minamahal, lahat ating binabati, kasi mahal sila ng Diyos eh. Amen. Amen? Amen? Praise the Lord. So, yan. Sino man sumunod sa akin. Okay? Okay. Ibig sabihin, si Jesus ang iyong sinusundan. Whoever follows me, ako, kung sino sumusunod sa akin sumunod at sa akin nagpa-follow. Eh ngayon, ang daming pina-follow eh. Amen? Celebrities, maraming sinusubaybayan yun, mga drama. Tapos na ba yung yung Batang Quiapo, ano ba yun? Probinsyano? Maraming nagreklamo, pag nakasakay ako sa bus, tagal-tagal na yung tulungan yun, di ba natatapos? Nagreklamo sila, ang tagal-tagal na ng probinsyano. Alam niyo, ang sabi ni Jesus Christ, whoever follows me, siya ang pina-follow. Ngayon sa Facebook, kung sino-sino mga vlogger ang pina-follow. Kung saan ang mga vlogger na ito nakakatulong sa kaligtasan mo, i-follow mo. Amen? Pero kung hindi naman nakakatulong sa kaligtasan mo, huwag mo nang i-follow. Mapapahamak pa ang kaluluwa mo. Kung sino mga artista, sino mga sikat at tanya, mga politicians, kung sino-sino po ang mga pinapalo natin sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram. Amen po ba? Walang masama-sama dyan sa magpapalo. Amen? Pero sito kasi ang sabi ni Jesus Christ, dapat dyan sa pinapalo mo na yan, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, nakakonek kay Jesus Christ. Amen. Amen po ba? Ano po ba natin? Kaya lahat ng pinapalo natin na hindi po patungkol sa Panginoon at spiritual, i-unfollow mo na yan. Meron pa akong nahuli sa Facebook. Kristyano na. Alam niyo ba? Nagpa-follow siya doon sa mga nagbubul. Sa mga mahalay na babae. Nakapublic kaya yun. Kaya nung dumaan sa world ko, naka-follow? Pati sa mga worldly musics, naka-follow? Pati doon sa mga artista na wala namang maitulong sa kaligtasan niya, pinapalo niya. Malabong Kristyano. Ang sabi ni Jesus Christ, whoever follows me, si Jesus lang ang pinapalo. Hello? Kalabitin mo katabi mo sino pinapalo mo sa Facebook, i-unfollow mo na. Basta hindi nakakonek sa Diyos. Maniwala mo, whoever follows me, siya ang ipapalo mo, siya ang susundan mo. Amen? Nanawan po ba natin mga kapatid ko? Amen po ba? Amen. Kaya i-unfollow nyo na yan. Yung Kristyano mo, ang tagal ng Kristyano, kung sino-sino pang artista mo pinag-follow mo, mga artista na ito, magugulo ang buhay. Walang Diyos, mga unbeliever. Amen? Hello? Hindi naman lahat ng artista. Unbeliever man ang nagiging Kristyano rin. Kung nakakatulong yan sa Panginoon, konektado yan sa Panginoon, i-follow mo. Pero pag hindi, puro lang joke, puro katatawanan, puro kapulastugan, dahil nalilibang ka, dahil na-entertain ka, i-unfollow mo na yan. Amen po ba? Maraming nakamiti, mukhang maraming pumafalo sa iba. Amen! Tawa-nawan po ba natin mga kapatid ko? Okay. Whoever follows me, hindi sa mga celebrities hindi sa mga politicians, hindi po sa mga sikatatan na tao, kundi kay Jesus. Kay Jesus lang sumusunod. Si Jesus lang ang hinahangaan. Kay Jesus lang loyal. Amen? Si Jesus lang ang buhay. Sino ito mga pinapalo natin na hindi naman konektado sa Panginoon? Anong maitulong niya sa buhay natin? Sa kaligtasan natin. Amen? Nanawan pa natin mga kapatid ko? Amen! So, huwag tayong mag-a-absent sa susunod na aming pagtayo, ipagpatuloy ko po. Time natin tumayo sa Panginoon.